Ang unang pangangaral ni Jesus. Pag-aralan po natin ito. Ang mga pangunahing talata natin pong tatalakayin ay Marcos chapter 1, verse 14 at verse 15. Sa eSword app, may heading po ito na Jesus begins His ministry. Ang mga salin ng Biblia na atin pong gagamitin, ang Bagong ang Biblia at New King James Version. Sa mga naunang talata na pag-aralan po natin sa nakaraang mga Thursday online service natin. Sa mga naunang talata, nakita natin na ang paghahanda ni Juan Bautista sa pagdating ng Panginoon. Nakita din po natin ang bautismo ni Jesus, ang pagpapatunay ng Ama, ang pagbaba ng Espiritu Santo at ang tagumpay ni Jesus laban sa tukso sa ilang. Ngayon naman po, matapos ang paghahanda, matapos ang pagpapatunay, matapos ang pagsubok, magsisimula ang pampublikong ministeryo ng ating Panginoong Hesus. Karaniwan po, kapag may bagong nailuklok na pinuno o kaya may nahalal na bagong leader o pangulo, madalas interesado ang mga tao kung ano yung unang mensahe ng nailagay na leader. Dahil doon malalaman kung paano magsisimula at kung ano ang magiging layunin, magiging direksyon at misyon na gagawin ng isang nasa katungkulan. Sa ganyang kaisipan po, o kaya sa ganyang nakasanayan, magandang mabalik-balikan ang unang pangangaral ni Jesus bilang siya ay ating hari, bilang ating tagapagligtas at ating Panginoon. Alam na ng marami sa atin pero kailangan pa rin laging ipaalala dahil napakahalaga ng unang mensaheng ipinangaral ng anak ng Diyos. Hindi ito tungkol sa kayamanan, hindi tungkol sa pera, hindi tungkol sa popularidad o kasikatan, hindi rin tungkol sa tagumpay sa mundo o kaya mga pansamantalang kaginhawahan, kundi ang ipinangaral, ang unang mensaheng ipinahayag ng anak ng Diyos ay tungkol sa pagsisisi at pananampalataya sa Ebanghelyo. Mainam na lagi po itong naipapaalala sa atin dahil maraming mga tao ang gustong tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas kaya lang ayaw nilang sundin bilang hari. Na marami ang gustong makarinig ng pagpapala, makarinig ng kagalingan, pero ayaw makarinig ng tungkol sa pagsisisi, ng tungkol sa pagtalikod sa mga kasalanan. At marami po ang gustong mapatawad, ang maalis sa kapahamakan, pero ayaw namang talikuran o kaya ni ayaw labanan at bitawan ang kasalanan. Sa pisikal o literal, para bang isang taong gustong maalis ang karamdaman, pero ayaw namang inumin ang gamot o kaya ayaw sundin ng tama yung proseso ng gamutan. Gusto ng bago, gusto ng magandang resulta, pero ayaw ng proseso ng pagbabago. Minsan po, ganun din ang tao spiritually. Gusto natin ang biyaya ng Diyos. Gusto natin ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos at pagpapala na mula sa Diyos. Pero ayaw nating isuko ang mga bagay na humahadlang sa ating paglapit at sumisira sa relasyon natin sa Diyos. Meron pong mga tagapakinig ngayon. Ang mensaheng gusto lang nilang marinig, ang mensaheng gusto lang nilang mapakinggan ay yung bang komportable sa kanilang pakiramdam, mga mensaheng walang pagtutuwid, walang conviction, at walang panawagan ng pagbabago. Ngayon, kung si Jesus po ang hari, kung si Jesus ang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, malinaw ang kanyang mensahe. Repent and believe in the gospel. Hindi yan mungkahi. Hindi rin option lang kung gusto mo bang sundin or hindi. Ito po ay panawagan ng ating hari. Ang Ebanghelyo, hindi lamang impormasyon na dapat mong mapakinggan at malaman, kundi ang Ebanghelyo ay katotohanang dapat paniwalaan at panawagang dapat tinutugunan ng bawat nakarinig. Hindi sapat na marinig lamang natin ang tungkol kay Jesus
o kaya humanga tayo sa kanyang mga ginawa, at lalong hindi rin tama na matapos nating mabalitaan ng tungkol kay Jesus, wala tayong gagawin o kaya baliwala lang sa atin. Kailangan po na siya ay ating tanggapin, sampalatayanan, at sundin bilang Panginoon ng ating buhay. Sa bungad pa lamang po ng Ebanghelyo ni Marcos, malinaw nang ipinapakita na merong itinakdang panahon ang Diyos. Yun ang paglitaw ni Jesus. At ipinapakita din po na may panawagan ang Diyos sa mga tao. Yan ay sa pamamagitan ng pangangaral ni Jesus tungkol sa kaharian ng Diyos. And ipinapakita din po sa bungad pa lang ng Gospel according to Mark na may tamang pagtugon na hinihingi ang Diyos sa bawat nakakarinig ng Ebanghelyo. Sa pag-aaral natin ng bahagi ng Banal na Kasulatan at sa bawat sandali na may pagkakataon tayo, suriin po natin ang ating mga sarili kung meron ba tayong tunay na pagsisisi at meron ba tayong biblical na pananampalataya. Si Kristo ba ang talagang nasusunod at naghahari sa ating buhay? At tayo ba ay tumutugon sa mga napag-aaralan nating ebanghelyo na naihahanay natin ang ating pamumuhay sa kung ano ang salita ng Diyos? At mula nga po sa Marcos chapter 1 verse 14 at 15, makikita natin ang pagsisimula ng pangangaral ng Panginoong Hesus at ang unang mensaheng nais niyang marinig ng mga tao. So pagbulay-bulayan po natin mga kapatid, ihanda natin ang ating mga puso dahil ang Ebanghelyo ay hindi lang nagbibigay sa atin ng comfort, ng pag-asa, kundi binabago nito yung puso at direksyon ng buhay ng tao. At ang tunay na pananampalataya, hindi lang nakikinig kay Kristo, kundi tapat na sumusunod kay Kristo. Sa unang bahagi or sa unang punto ng ating pag-aaral, ang pagsisimula ng pangangaral ni Jesus. O ito yung pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Diyos. Ganito ang nakasulat sa verse 14. Pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. Ang talata pong ito, hudyat ng pagsisimula ng pampublikong ministeryo ni Jesus dito sa Galilea. Ito po ay isang mahalagang turning point, isang mahalagang pagbabago sa daloy ng gawain at pagkilos ng Amang Diyos. Mula sa pagtatapos ng ministeryo ni Juan Bautista tungo sa pagsisimula sa ministeryo ni Kristo. At mapapansin natin agad ang sentro ng mensahe ni Jesus, hindi tungkol sa sarili niya. Ang sentro ng mensahe ni Kristo, hindi tungkol sa mga dakilang gawa o himala, hindi sa mga entertainment, kundi tungkol sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Diyos. Sa New King James Version, preaching the gospel of the kingdom of God. Yan ang sentro ng ministeryo at pangangaral, ng pagsimula ng pangangaral ni Kristo. Hatiin natin sa tatlong bahagi ang verse 14 para mas mahimay pa natin ang nakapaloob na mensahe dito. Una, pagkatapos madakip si Juan. Now, after John was put in prison. Ang unang detalye na binanggit ng may akda ng letter na ito, ng sulat na ito, ay yung tungkol sa pagkadakip kay Juan Bautista. Bakit mahalaga na mabanggit ang pangyayaring ito dito sa kwentong ito? Dahil ipinapakita po nito, kaya mahalaga na maibanggit ang detalye na yan kasi ipinapakita nito na ang pagsunod sa Diyos, ang pagganap sa gawain ng Diyos, maaari pong may kasamang panganib. Maaring may kasamang pag-uusig at paghihirap. Si Juan Bautista, yung Juan na tinutukoy dito, ay tapat na nangangaral tungkol sa pagsisisi at tungkol sa katotohanan. Pero,
hindi naging madali ang kanyang naging buhay at ministeryo. Na dahil sa katapatan ni Juan sa katotohanan, siya ay ipinabilanggo. Ipinapakita po nito na ang katapatan sa Diyos at ang pagtupad sa gawain ng Diyos hindi laging komportable, kundi maaring magresulta sa pagsubok, maaring magresulta sa kahirapan at sa pag-uusig. Sa bad news na kalagayan ni Juan, nadakip siya, may good news po tayong makikita. Ano yung good news? Hindi natigil ang gawain ng Diyos kahit pa nadakip si Juan. Hindi napigilan ang plano ng Diyos. Maaring mapatigil ang isang lingkod, pero hindi mapipigilan ang pagsulong ng salita ng Diyos. Kapag natapos ang ministeryo ng isa, may itinataas ang Diyos para maipagpatuloy ang kanyang gawain, ang gawain ng Diyos. Sabi nga po ni Juan Bautista, ayon naman sa tala ni Apostol Juan sa John chapter 3, verse 30, siya'y, ang Panginoong Hesus ito, kailangang tumaas. Ngunit ako'y, ang tinutukoy dito ay si Juan Bautista, kailangang bumaba. Habang bumababa si Juan Bautista sa eksena, si Jesus naman, unti-unting nahahayag ang pagsisimula sa kanyang ministeryo. Ang gawain ng Diyos hindi nakadepende sa isang tao lamang. Maaring mapagod ang tao, maaring humina ang katawan, maaring mawala ng suporta, maaring malimitahan sa pagkilos, pero ang ebanghelyo ay magpapatuloy, susulong. At minsan pa nga, ginagamit ng Diyos ang mga paghihirap at mahihirap na sitwasyon upang magsimula ang mas malaking gawain. Sa pagpapatuloy ng ating main verse, sa verse 14, pumunta si Jesus sa Galilea. Jesus came to Galilee. Sa panahong ito, ang Galilea ay isang lugar na minamaliit yan ng marami. Halo-halo ang mga tao dyan, karaniwan mga ordinaryong mamamayan, mga mahihirap, at hindi mataas ang paningin ng relihiyosong lipunan. Ipinapakita nito na ang Panginoong Hesus lumapit sa mga ordinaryong tao. Pumunta si Jesus sa Galilea. Dito sa lugar na ito, nagsimulang mangaral ang Panginoong Hesus. Ano po ang kanyang ipinangaral? Na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Na preaching the gospel of the kingdom of God. Ito ang sentro ng talata at sentro ng ministeryo ni Kristo. Pagkatapos ng bautismo at pagkatapos ng pagtatagumpay sa tukso sa ilang, nagsimula si Jesus sa pangangaral ng ebanghelyo. So, ang taglay-taglay na mensahe na inihahatid ni Kristo, hindi entertainment, hindi pagpapasikat, hindi pagpapakita ng talento o kanyang kakayahan, hindi display ng human wisdom, hindi rin ito motivational speaking, hindi para hangaan siya ng mga tao, kundi ang ipinapangaral ay ang ebanghelyo ng Diyos. Ano nga ulit ba yung ibig sabihin ng ebanghelyo o gospel? Sa lengguwahe natin, ang gospel, ang ebanghelyo ay mabuting balita o magandang balita. Na ang ibig sabihin, pagkilos ng Diyos ayon sa kanyang ipinangako. Kaya good news na ang Diyos ay gumawa ng paraan upang iligtas ang mga makasalanang tao sa pamamagitan ni Hesukristo. Yan yung magandang balita, na si Jesus ay dumating upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw, ang mga makasalanan. Na si Jesus ay mamamatay para sa ating mga kasalanan, ililibing siya at muling mabubuhay upang ang mga sasampalataya ay magtatamo ng kapatawaran at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Na sa pamamagitan ni Jesus, may pakikipagkasundo sa Diyos at may bagong buhay, may bagong identity
ang mga sumasampalataya. Yan po yung gospel. At yan ang sentro ng mensahe ni Jesus. Hindi tungkol sa self-improvement lamang ang kanyang ipinapangaral. Hindi motivational speech at hindi prosperity message ang kanyang ipinapangaral, kundi panawagan ng Diyos upang ang tao ay magsisi at sumampalataya kay Kristo. At pansinin po natin, ang ipinapangaral ni Jesus, sabi dito, Ebanghelyo ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ito gawa-gawang mensahe mula sa tao. Hindi opinion, hindi tradisyon lamang, hindi filosofiya na nagmumula sa tao lamang, kundi mensaheng nagmumula mismo sa Diyos. Ebanghelyo ng Diyos. Nagpapakita na ang pinagmulan ng mensahe ang Ama mismo. At si Jesus ang nagdadala ng mensahe. Kaya ito rin po dapat yung maging sentro ng ating tahanan, Ebanghelyo ng Diyos. Yan yung maging sentro ng ating church, ng ating ministry, at ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang sentro hindi tao, hindi galing sa tao, kundi si Kristo, tungkol kay Kristo. Mga kapatid, maraming mensahe ang maririnig natin sa paligid natin. Maraming mensahe ang maririnig natin sa mundo. Mga mensaheng nagbibigay aliw, nagbibigay kaginhawahan pansamantala. Mensaheng tungkol sa mga tagumpay at mensaheng nakatuon sa sarili at sa mga pansamantalang mga bagay lamang. Maraming mga mensahe. Pero ang tanging mensaheng makapagliligtas ng ating mga kaluluwa ay ang Ebanghelyo ng Diyos na hatid at ipinapangaral ni Kristo. Hindi po walang dahilan na ito agad ang unang mensaheng ipinapangaral ni Jesus o ipinangangaral ni Jesus. Hindi aksidente lang dahil ito ang pinakamahalaga. Ito ang pinakakailangan ng tao, ang Ebanghelyo. Hindi pera, hindi material na mga bagay. Hindi kasikatan, hindi kapangyarihan, hindi tagumpay sa mundo ang pinakakailangan para masabing kumpleto ang buhay, kundi ang pinakamalaki po at pinakamahalagang pangangailangan ng tao ay kapatawaran ng kasalanan at pakikipagkasundo sa Diyos. At yun ang dala ng Ebanghelyo. Ngayon, matapos sabihin ni Marcos na ipinangaral ni Jesus ang Ebanghelyo ng Diyos, ipapakita naman niya ngayon kung ano mismo yung laman ng unang mensahe ng Panginoon. Ano po yung panawagan ni Jesus sa mga tao? Sa verse 15, sa ikalawang punto ng ating aralin, ang panawagan ng kaharian ng Diyos. Ito ang ipinangaral ni Jesus na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Ito po yung buod ng unang mensahe na ipinangaral ni Jesus. Hindi mahaba yung kanyang sermon dito. Pero, maikli lamang ito, malalim ito at mahalaga. Na hanggang ngayon, ito pa rin ang panawagan ng Diyos sa ating mga tao. Na sinasabi, naganap na ang panahon. Ang ibig sabihin nito, dumating na yung itinakdang panahon ng Diyos. Yung mga propesiya sa lumang tipan, yung paghihintay sa Mesyas, yung pangako ng kaligtasan, nagsisimula ng matupad kay Jesus. Kaya sabi dito, the time is fulfilled. Yung time o panahon, sa Greek word po ay kairos. Hindi ordinaryong oras, hindi calendar date, kundi itinakdang panahon o appointed time. Ito yung tamang panahon ng pagkilos ng Diyos tungo sa katuparan ng kanyang ipinangako na kaligtasan. Maaaring may panahon ng paghihintay, pero hindi nakakalimot ang Diyos. Remember po, sa
pagsisimula ng Panginoong Hesus, matagal na hindi nagkaroon ng komunikasyon ang mga Israelita at ang Diyos. So, maring may panahon ng paghihintay, pero hindi nakakalimot ang Diyos. Ipinapakita na kumikilos ang Amang Diyos ayon sa kanyang tamang oras o ayon sa kanyang tamang panahon. At nang dumating na ang tamang panahon, ano po yung nangyari? Dumating si Jesus. At ang sabi pa dito, at malapit na ang kaharian ng Diyos. And the kingdom of God is at hand. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos? Kingdom of God. Hindi lamang po ito tumutukoy sa isang lugar o kaya sa isang teritoryo. Gaya ng yung idea natin ng kaharian dito sa mundo. Ang kaharian po ng Diyos, tumutukoy ito sa paghahari ng Diyos. Tumutukoy sa kapangyarihan ng Diyos, sa authority at pamamahala ng Diyos. Kaya nang sabihin ni Jesus na malapit na ang kaharian ng Diyos, ang ibig sabihin nito, yung ipinangakong paghahari ng Diyos ay dumating na. Nahahayag na. Yan ay sa pamamagitan ni Kristo. Ito yung hindi agad naunawaan ng maraming Hudyo sa panahong ito. Dahil ang inaasahan at ang hinihintay ng mga Hudyo ay literal na hari na may political power na literal na magpapalaya sa kanila sa pananakop ng Roma. Sa loob po ng mahabang panahon, hinintay ng Israel ang katuparan ng mga pangako ng Diyos tungkol sa Mesyas at tungkol sa kanyang kaharian. At ngayon nga, pagdating ni Jesus, ang hari narito na, yung matagal na nilang hinihintay. Pero hindi ito nangangahulugan na ang kaharian ng Diyos ay malapit na sa distansya. Kundi ito ay dumating na ito ay narito na sa pamamagitan ng presensya at ministeryo ni Kristo. Kaya sa ibang salin ang diwa nito, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyong kalagitnaan. O kaya ang kaharian ng Diyos ay dumating na sa inyo. Sa ministeryo po ni Jesus, nakikita ang paghari ng Diyos. Sa kanyang pangangaral ng katotohanan, sa kanyang kapangyarihan laban sa kasalanan, sa pagtatagumpay ni Jesus laban kay Satanas at sa kanyang pagligtas sa mga makasalanan, nakikita ang paghahari ng Diyos. Ngunit mahalaga din po na maunawaan na ang kaharian ng Diyos merong dalawang aspeto. Una, yung kaharian ng Diyos nagsimula ng mahayag sa unang pagdating ni Kristo. Kaya ngayon pa lamang, si Kristo ay naghahari na sa buhay ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Pero yung ikalawa, darating pa yung ganap na paghahayag ng kaharian ng Diyos. At yan ay sa pagbabalik ni Jesus. Sa araw na yon, sa muling pagparito ni Jesus, ganap na maghahari si Kristo at ganap na mawawala ang kasalanan. Ganap na mawawala ang kasamaan, pati na kamatayan. Kaya ang panawagan ni Jesus ay hindi lamang may Diyos, kundi magpasakop kayo sa paghahari ng Diyos habang may opportunity pa, habang may pagkakataon pa. Dito po pumapasok ang panawagan ni Jesus. Ang sinasabi po, kayo'y magsisi. Repent. Ito yung tamang pagtugon sa isa sa pinakaimportanteng bahagi ng mensahe ni Jesus. Ano ba yung ibig sabihin ng pagsisisi? Ang tunay na pagsisisi, hindi lang pakiramdam ng lungkot. Nalungkot tayo kasi nahuli tayo sa kasalanan. Hindi po ganon. Hindi lang din guilty feeling. Yung hindi lang basta pag-iyak, hindi lang pagsasabing sorry, maring kasama lahat ng mga yon. Pero yung tunay na pagsisisi, pagbabago ito ng isip, pagbabago ng puso, pagbabago ng direksyon ng ating buhay. Hindi lang pagiging malungkot sa kasalanan, kundi pagbabago ng pananaw tungkol sa Diyos. Pagbabago ng pananaw tungkol sa kasalanan at
pagbabago ng pananaw tungkol sa sarili. Ang pagsisisi po ay pagtalikod sa kasalanan at habang tinatalikuran ang kasalanan, lumalapit sa Diyos. Hindi perpektong buhay agad, pero bago yung direksyon. Hindi ibig sabihin na hindi na kailanman magkakasala, pero hindi na namumuhay ng sadya sa pagkakasala. At ang tunay na pagsisisi, hindi lamang din po sinasabi o sa salita lamang, kundi nakikitaan talaga ng pagbabago. Mga kapatid, meron lang tayong pagtining sa bahagi ng mensaheng ito tungkol sa repentance. Kasi sa obserbasyon, hindi trending ang mensahe ng repentance sa panahon at kultura natin ngayon. Maraming hindi nagkaka-interes. Kaya binibigyan natin ng pagdidiin. May mga tagapagturo po kasi, ilan, at mga tagapakinig din na mas gusto ang mensaheng nagbibigay ng comfort, mga mensaheng walang pagtutuwid, walang tungkol sa disiplina ng Diyos, walang tungkol sa pag-alis ng kasalanan. Pero sa unang pangangaral ni Jesus, ito yung inaasahang tugon ng mga nakapakinig. Repent. Walang tunay na paglapit at walang tunay na relasyon kay Jesus kung walang pagsisisi. At hindi po nagtapos si Jesus sa magsisi kayo o kayo'y magsisi. May kasunod. Sabi po dito, at manampalataya sa Ebanghelyo. Ang pagsisisi at ang pananampalataya magkasama. Ibig sabihin, hindi sapat ang pagsisisi lamang. Kailangan ding sumampalataya. Ano naman ibig sabihin ng manampalataya? Ang pananampalataya, hindi lamang paniniwala na may Diyos, kundi ang biblical faith po, pagtitiwala kay Kristo bilang si Kristo ang tagapagligtas at Panginoon. Pagtitiwala hindi sa sariling kabutihan, kundi sa ginawa ni Jesus at kay Jesus. Na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, na si Kristo ay inilibing at muling nabuhay upang iligtas ang mga sumasampalataya sa Kanya. Ang pananampalataya po ay pagsuko ng sarili kay Kristo bilang Panginoon, bilang Hari, at tanging pag-asa ng kaligtasan. Pagsuko, pagtitiwala kay Kristo. So ito ang panawagan ng Ebanghelyo. Noon pa man, sa pagsisimula ng pangangaral ni Jesus, hanggang ngayon, ang panawagan ng Ebanghelyo ay magsisi, manampalataya, lumapit kay Kristo. Dahil ang Ebanghelyo, hindi lamang po magandang mensahe o simpleng impormasyon, kundi ito yung tanging mensaheng makapagliligtas, mensaheng nagdudulot ng kaligtasan. So, hindi lamang siya dapat pinapakinggan o ituring na simpleng impormasyon. At ito ang maasahan natin sa Diyos at sa Kanyang salita. Repent and believe in the gospel. Dahil ang sino mang tunay na magsisisi at sasampalataya, magkakaroon po ng kapatawaran ng kasalanan at magtatamo ng buhay na walang hanggan. Sa unang pangangaral pa lamang ng Panginoong Hesus, malinaw na agad ang kanyang panawagan. Ang mga tao dapat magsisi at sumampalataya sa Ebanghelyo. At hanggang ngayon, ito po yung parehong panawagan ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Panawagan sa bawat isa sa atin. Ang tanong po, ano yung ating pagtugon sa pangangaral na ito ng ating Hari at Panginoon? Ano yung ating response? Sa pagtatapos ng ating pag-aaral ngayon, nakita natin ang unang pangangaral ng Panginoong Hesus.
At hanggang ngayon, ito pa rin po yung panawagan sa atin ng Diyos. Ang magsisi, ang sumampalataya, at ang sumunod kay Kristo. Mula sa ating main verse, dito sa verse 14 at 15 ng Marcos 1, ang mga pangunahing aral sa atin at ipinapaalala ay una, ang gawain ng Diyos ay hindi natitigil kahit pa may mga pagsubok. Yung pagkabilanggo ni Juan Bautista hindi naging hadlang para tumigil o mahinto ang ebanghelyo. Sa halip po, ang pagkabilanggo ni Juan Bautista naging hudyat ng pagsisimula ng ministeryo ni Jesus. Number 2, ang ebanghelyo ay mula sa Diyos, hindi sa tao. Ang ebanghelyo ang mensaheng nagliligtas. Hindi opinyon, hindi tradisyon, hindi filosofiya ng tao, kundi mensaheng mula sa Diyos. Ang ebanghelyo ay mula sa Diyos, hindi sa tao. Kasunod, ang kaharian ng Diyos ay dumating na sa pamamagitan ni Jesus. Hindi ito pisikal na kaharian, kundi spiritual na paghahari ng Diyos sa puso ng mga sumasampalataya kay Kristo. At ikaapat na iniiwang aral sa atin, ang pagsisisi at pananampalataya ay laging magkasama. Walang tunay na pananampalataya nang walang pagsisisi. Walang tunay na pagsisisi na hindi humahantong sa pananampalataya kay Kristo. Ang unang pangangaral ni Jesus ay hindi tungkol sa kayamanan, sa tagumpay o kasikatan, kundi tungkol sa pagsisisi at pananampalataya sa ebanghelyo. Sa pasimula pa lamang ng pangpublikong ministeryo ng ating Panginoong Jesus, malinaw na naipahayag niya na ang pangunahing problema ng tao hindi panlabas na bagay o kaya mga makasanlibutang pangangailangan lamang, kundi ang pangunahing problema ng tao ay kasalanan. Hindi kayang iligtas ng relihiyon o mabubuting gawa ang tao apart from Christ. Lalong hindi kayang iligtas ng kayamanan at tagumpay sa mundong ito, kundi sa pamamagitan lamang ng ebanghelyo ng Diyos. At ang tamang pagtugon sa narinig na ebanghelyo ay hindi paghanga lamang, hindi pagkamangha lamang, at hindi rin pagbaliwala sa napakinggang ebanghelyo, kundi ang tamang pagtugon, pagsisisi at pananampalataya. Mga kapatid, sa pagsusuri natin sa ating mga sarili, ito po yung ilang aplikasyon mula sa ating lesson. Number 1, tungkol sa pagsisisi. Mayroon ba tayong tunay na pagsisisi? So, sa pagsusuri natin sa ating mga sarili, mula sa lesson na natalakay sa atin, mayroon ba tayong tunay na pagsisisi o nagkukunwari lamang tayong nagdadalamhati sa ating mga kasalanan? O kaya may mga kasalanan pa ba tayong ayaw nating bitawan, ayaw nating talikuran? Or handa na ba tayong baguhin ang ating isip at handa na tayong baguhin ang direksyon ng buhay na ayon na sa salita ng Diyos? So, application number 1, tungkol sa pagsisisi. Number 2, tungkol sa pananampalataya. Nagtitiwala ba tayo kay Kristo bilang ating tagapagligtas? O nagtitiwala tayo sa ating sariling kabutihan, sa sariling gawa, o kaya sa ibang tao? Si Kristo ba ang ating hari at Panginoon? O baka naman sarili pa rin natin ang naghahari sa ating buhay? Ang ating pananampalataya ba ay nakabatay sa ebanghelyo? O kaya tayo may faith kasi nakabatay sa mga pansamantalang pagpapala? O kaya magagandang pangyayari sa buhay lamang? Number 3, tungkol sa ating pagtugon. Matapos nating marinig ang tungkol sa unang pangangaral ni Jesus
Ano ngayon ang gagawin natin? Mananatili lamang ba tayong tagapakinig o magiging tagasunod tayo ni Kristo? Matapos nating mapakinggan ang tungkol sa Ebanghelyo, ang tungkol sa pagsisisi at tungkol sa pananampalataya, ano ang pagtugon natin? Magiging tagasunod ba tayo ni Kristo? Ibabahagi ba natin sa iba ang Ebanghelyong natanggap natin? Ibabahagi ba natin sa ating pamilya? Ibabahagi ba natin ito sa ating kapwa? At patungkol po sa kaligtasan natin at sa kaligtasan ng iba, ngayong malinaw ang sinasabi sa ating dapat na pagtugon na magsisi at manampalataya at sumunod kay Kristo. Ang tanong po, kailan natin ito gagawin? Kailan tayo magsisisi? Kailan tayo mananampalataya? Kailan tayo dapat sumunod kay Kristo? Sabi po sa 2 Korinto chapter 6 verse 2, ang paalala po, ngayon ang panahong kanais-nais. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Huwag nating ipagpaliban ang pagtugon sa panawagan ng Ebanghelyo. Ang tamang panahon ng Diyos ay ang ngayon. Ang tanging panahon na nakakatiyak tayong meron tayo ay hindi ang bukas, kundi ang mismong sandaling ito, ang ngayon. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Hindi sa distansya, kundi sa katotohanang si Kristo ay dumating na, namatay, muling nabuhay, at ngayon ay nag-aanyaya sa bawat makasalanan na lumapit sa Kanya. Ang unang pangangaral ni Jesus, ang katotohanan ng salita ng Diyos na sa atin ngayon ay naipahayag. Ito po ay hindi para marinig lamang, kundi ito ay para ating paniwalaan, ating isabuhay at sundin. Ang mga may pandinig ay makinig. Hanggang dito po ang ating aralin. Maraming salamat mga kapatid. Tayo po ay muling manalangin.